Si Tory nga eh. Walang kakwenta-kwenta ginawang PNP chief. Ganyan po katindi ito si Marcos. Ito'y wala na sa prinsipyo. Ito'y wala na sa galing. Kahit kaliwat kanan na ang kinahaharap nito na bulilyaso, basta loyal sa kanya. Yun ang issue. Sa'yo naman, Risa, huwag mong binubusalan yung mga nagsishare ng video. Huwag yung binubusalan yung mga nagbabalita. Kung galit ka kay alias Rene, hinahamon ka namin, magdemanda ka kay alias Rene. Idemanda mo rin si Topacio. Huwag kang nagagalit doon sa mailman. Tagahatid lang ng sulat. Ang idemanda mo yung gumawa ng sulat. At alam ko magkakalabasan ng ebidensya. Maglalabas si alias Rene ng sangkatutak na ebidensya pag demanda mo. At si Atty. Topacio maglalabas din ng sangkatutak na ebidensya pag demanda mo. Huwag mong takutin yung mga nagsishare ng video. Yung nag-ahamon ng demanda, yun ang idemanda mo. Huwag kayong galit sa nagbabalita at nagbibigay ng komentaryo. Magsasampa ng kaso si Hontiveros sa NBI sa Miyerkules laban sa mga naglabas ng video kabilang si Maurilio. Pinag-aaralan din nila ang pagsasampa ng kasong kriminal. To those behind this, you don't scare us. Naks, you don't scare us, basa. But you should be scared of the truth. Basa. Basang-basa na to si Risa. Puro basangan. Puro basa. Nagbabalita mula sa Ito naman, okay? May babalita po tayo. Tingnan nyo po ito, ha? Nako, ito. Sumagot na si alias Rene. Patay tayo dyan. Hindi, ako, tanong ko lang, ha? Hindi kasi may nag-send lang nito. Okay? Coach Oli, may nag-send ng video. Naka-upload naman to sa YouTube. Check nyo na lang. Hindi naman galing sa akin tong YouTube na to eh. Okay? Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko kakilala yung YouTube na yun. Pero babanggitin ko yung YouTube. Para mapanood nila kasi. Para matingnan nyo. Mache-check nyo naman eh. Oy. Wait. Wait. Tingnan natin, ha? Ano ba yung YouTube neto? Saglit. I-check nyo yung sinend lang to. Huwag ka magagalit. Pagtanggol Valiente. Pagtanggol Valiente po yung YouTube. Sinend lang sa akin yung link, ha? Hindi ko kilala to. Kahit ipacheck mo sa mga NBI. Okay? Hindi po sa akin yung zip code, di ba? Ano zip code? Address 'yon. Basta maki-check naman nila kung sa akin galing yung video or hindi. Basta may nag-send sa akin ng link. Bibigyan lang natin ng komentaryo. Ang tanong, Risa, baka sasabihin naman, magpatulong ka na rin kay Claire. Ang tanong, baka sasabihin nyo na naman, AI. Kasi kung AI, wala na tayong pag-uusapan. Tapos ang issue. Claire, tanong, AI ba ito? Total, kayo mahilig magbanggit ng fake news peddlers eh. Tanong ko na rin sa'yo, Risa, total, binanggit mo na yung kanina na nagsishare ng AI si Bato. AI ba ito? Ako, personally, hindi ko alam kung AI ito kasi sinend nga lang sa akin yung link, no? Gusto ko i-share sa inyo. Kayo na mag-decide kung ito ay AI o hindi. Di ba? Pero kung ito ay hindi AI, pag-usapan natin. Anong sabi ni alias Rene?
Ako po si Michael Maurilio, si alias Rene. Mm. Una po sa lahat, hindi po ako binayaran, pinilit, tinakot, or kinidnap ng kingdom. O yan, maliwanag yan ha. Hindi siya pinilit, hindi siya binayaran, hindi siya tinakot, hindi siya kinidnap ng KOJC. Ang kampo ni Pastor Apollo si Kibuloy. Wala pong katotohanan yung mga claims ni Senador Risa sa kanyang press con. O yan, kanina lang to. Kasi kanina lang nag-press con si Risa. Hindi totoo yung sinabi ni Risa sa press con niya. Kaya nga ang tanong ko pa rin sa inyo, sino ang mas papaniwalaan nyo? Ha? Wala naman tayong pilitan. Alam nyo naman sa channel ni Coach Oli, walang diktador dito, walang pilitan. Sino ang naniniwala sa inyo kay Risa? At sino ang naniniwala sa inyo kay alias Rene? Kayo na mamili. Wala po ako sa pader ng kingdom. 2019 pa po ako huling nakapunta ng Glory Mountain. Ayun, 2019. So that was 6 years ago. Okay? Wala siya sa poder ng Glory Mountain. Ako po, ilang beses na ako nakapunta sa Glory Mountain. Nakatulog pa ako dyan. Napakaganda ng lugar. Pero kung hahalughugin yan ng tropang Torre, makikita si alias Rene kung nandoon nga. Kung wala doon, sinungaling si Risa. Di ba? Ganun lang kasimple. Risa, kung may ebidensya ka, maglabas ka ng picture. Yung recent. Yung picture niya ngayon. Yung ganyan na itsura. Kung nasa Glory Mountain talaga siya. Kasi 2019 pa daw siya nandoon. So ibig sabihin, kung may mapakita kang picture kahit nandoon siya sa Glory Mountain ng 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 at 2025, 6 years. Makapagpakita ka kahit isang picture na nandun si alias Rene. Sinungaling to si alias Rene. Maliwanag. Ang laki ng window mo, Risa, para patunayan mo na nagsisinungaling si alias Rene. Hindi po madali sinasabi niya na. Kasi pwedeng sabihin ni alias Rene, teka hindi. Ang huli kong punta ron, 2024. Pwedeng ganun. So may recent. Kailan lang siya na, pwede niya sabihin, hindi. Bago lang yan. Pero 2019, iba na itsura niyan. Lalo yung mga bata. Malaki ang pinagbabago ng bata sa 6 years, ha? Sige. Pakita ka ng ebidensya, Risa. Ito lamang ay pamamaraan ni Senador Risa upang ako ay makuha ulit at patahimikin. Kusa po akong lumabas upang sabihin. Ayan daw. Paraan lang to ni Senator Risa para siya ay makuha at patahimikin. Tanong, si Risa ba ay may record or may bahid ng kumukuha at pinapatahimik? Ngayon nga lang. Gusto niya i-demanda sa NBI yung mga nasa likod ng video. Hindi yung si alias Rene mismo. Ayaw niyang kumalat yung video. Di ba? Bigyan ko kayo ng katahimikan. Diba? Kung totoo sinasabi ni alias Rene, una, mainstream media. Tumahimik nung si alias Rene may nilabas na video. Ito pinakamalaking kaipokrituhan sa balat ng lupa. Dilaw. Pink. Tingnan nyo kung gaano sila katahimik ngayon. Napaka-ipokrito, di ba? Yung mga dilawan na yan, napaka-ipokrito ng mga yan, yung mga pinklawan na yan. Bakit ang tatahimik nyo ngayon sa issue ni Risa? Tapos kaiingay nyo pag ang usapan si Sarah, habol kayo ng habol. Mga double standard kayo mga pinklawan. Kahit man lang, may komentaryo kayo. May pabor kayo kay Risa or hindi. At least you take your side.
Bakit ang tatahimik nyo mga pinklawan? Ang tanong, nagpapatahimik ba si Risa? Gaya ng sinasabi ni alias Rene? Yung katotohanan, handa po akong maglabas ng mga ebidensya, kaukulang ebidensya, papatunay na si Senador Risa ang pasimuno sa mga paninira kay Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang sinasabi ko. Maglalabas to ng... Again, hindi yan lulutang na walang hawak na ebidensya. Mag-antay ka lang, Risa. Wait ka lang. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ay nako, wait ka lang. Diba? Kaya lang, ang problema dito, nagpapatahimik. Sana ilabas nyo rin mainstream media. Labas nyo rin. Para dalawang side, nilalabas nyo. Hindi yung kaya lang magpa-presscon at may posisyon at may yaman lang ang kaya nyong ilabas ang balita. Paktunayan nyo na kayo ay walang kinikilingan, hindi kayo bias. At handa po akong sa anumang mga legal na proseso. Senador Risa, Kita mo ha? Handa siya sa legal na proseso. Anong ibig sabihin? Handa siya sa demanda. So wag ka nagfo-focus dun sa nagbabalita, Risa. Mag-focus ka kay Attorney Topacio at kay alias Rene. Haharapin ka. Magdemanda ka kaliwat kanan. hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya Ano sabi? Hindi ako nag-text sa'yo. akong gamitin sa mga kasinungalingan anuman Ulit. sa'yo. Hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. Hindi ako nag-text ng anuman sa'yo. So yan, ulit ha. Contradicting sila. Sinasabi niya, si alias Rene, tinitext pa siya. Si alias Rene naman sinasabi, hindi siya nag-text ng kung ano pa man. Madali naman kasi mag-fabricate eh. Baguhin mo lang yung date ng cellphone mo. Tapos, maglalagay ka. Baguhin mo lang yung date, tapos maglalagay ka ng kung sino ipagme-message mo. Diba? Pero pagdating sa husgado, sa korte, may patunay na yan. Maglalabasan na yan. Yung number, lalabas doon. Diba? Yung ba talaga ang ginagamit na pang-text ni alias Rene? Dali naman kumuha ng ibang number eh. Wag mo na akong gamitin sa mga kasinungalingan mo. Kaya nga na ako, nasusuka ako sa iyo. Titindigan Same tayo! Nasusuka rin ako sa kanya. Mr. DJ, can I make a request? Artistang-artista kasi dating. Ito si Risa. Parehas tayo nasisuka sa kanya. ko yung mga sinabi ko sa video na ginawa ko. Kusang loob ko itong ginawa para matahimik na yung konsensya ko. Uulitin ko po, hindi po ako binayaran, pinilit, kinidnap ng kingdom o ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Liwanag. Okay, ngayon, tanong, ulitin ko lang ha. AI ba to Claire? AI ba to Risa? Sa tingin niyo, sa mga manunood ngayon, di ba? Tayo nagbibigay lang tayo ng komentaryo. Kung ito ay AI, dapat ipaliwanag ni alias Rene. Kung ito hindi AI, baka sinungaling ka nga, Risa. Next. Ito, pag-usapan natin, ito isang kapal mooks pa. Isa pa tong kapal mooks. Ay, nako. Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi magiging problema ang kinakaharap niyang reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Nakatutok si Jonathan Andal. I think that I have a lot to offer there. Yan ang sagot ni Justice Secretary Boying Remulla nang tanungin sa kanyang planong mag-apply bilang bagong ombudsman. Ipinaalam na raw niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. I told a mutual contact that I was very interested. Ano po sagot ni President? Wala naman, wala sinasabi. I'm submitting my application by Friday, before Friday.
Hanggang July 27 na lang ang termino ng kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ang mga gustong pumalit sa kanya may hanggang Biyernes o July 4 para magpasa ng aplikasyon sa JBC o Judicial and Bar Council na siyang sasala at magrerekomenda sa Pangulo ng mga pangalang pagpipilian nitong i-appoint bilang ombudsman. Pero si Remulla, meron pang kinakaharap na reklamo sa ombudsman na isinampa ng Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto at pagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na I don't think so. ang tanong, ganda ng tanong ng report. Pero hindi po ba conflict 'yon? Kasi ito meron pa tong kinakaharap na reklamo o demanda sa ombudsman na hinain ni Amy Marcos. Ang tanong, hindi ba 'yun magiging conflict? I don't think so. Coming from a person, hindi raw magiging conflict na meron siyang kinahaharap sa ombudsman, coming from a person na sinabi niyang ipapa-aresto niya pag pumasok ang ICC. Walang karapatan ng ICC dito. Hindi papapasukin ng ICC dito. This is the same person na nagsabi nun. Na nagsasabi ngayon na hindi conflict of interest. Kahit meron siyang kinaharap sa ombudsman at siya pa ang magiging ombudsman. Naniniwala pa ba kayo sa sinasabi nito? Ewan ko na lang. Sa mga nangyari dito kay Boying, siguro hindi lingid sa inyo yung kinaharap nito. Even yung sa anak niya, biglang naglaho. Ganun na lang kabilis na desisyonan. Siya pa ang hindi ko alam kung gaano katindi kakapal ang mukha nito. Siya pa ang may gana. Magre-request pa siya talaga. Magsasubmit pa siya ng intensyon maging ombudsman. Hindi na ba talaga nakakatanggap ng kahihiyan ng mga Pilipino ngayon? Basta maupo sa power. Yung isa naman, na si Abante, talo na nga, siya pa ang pauupuin. Hindi man lang may kahihiya na, teka muna, ayoko umupo. Hindi ako nanalo. Di ba? Wala na bang kahihiya ng mga politiko natin? Ganyan na kaiitim ang pagmumuka? conflict na I don't think so. Ang termino ng ombudsman saktong 7 taon, walang reappointment. Ibig sabihin, kung si Remulla ang piliin ni Pangulong Marcos, tatawid ang kanyang termino hanggang sa susunod na presidente. Makapangyarihan ng ombudsman, kaya nitong magsuspende at magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno, gaya ng dismissal noon kay dating Banban Mayor Alice Go. Pwede itong magsagawa ng investigasyon, may reklamo man o wala, lalo na sa mga kaso ng pandarambong, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tungkulin. Kabilang dyan ang mga impeachable official na maaaring imbestigahan sa kasong serious misconduct para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Independent body rin ang ombudsman. Wala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura. Hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? Ito yan, okay? Independent ng ombudsman. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng hawakan ng kahit na anong legislative, executive, judicial body. No? So, independent sila. Walang control dyan at 7 years. So, anong ibig sabihin yan? Pag naging presidente si BP Sara sa 2028, siya ang ombudsman. At napakakapangyarihan yan sa mga politiko. Yan po ang mag-iimbestiga, siya ang pwedeng magpa-impeach, siya ang pwedeng gumawa ng investigasyon, at pwede rin niyang i-dismiss yung mga ihahain na reklamo sa ombudsman. Ako, as I see it,
si Marcos ang maglalagay sa kanya. At ito po ay sa rekomendasyon ng Judicial and Bar, okay, Council. Pero pag nirekomenda yan ng JBC, si ano maglalagay? Si Marcos. As I understand it, posibleng protection ni Marcos to. Ina-anticipate niya na kung hindi nila mag-grab ang power sa 2028, kakaharap sila ng kaliwat kanang kaso. At pag napuupo si Boying, alam naman natin ang magiging karakas nito. Never nitong kukontrahin si Marcos. In my opinion, protection yan para sa kanilang dalawa. Protection ni Marcos to si Boying. Hindi siya magagalaw. Walang, kahit maupo si BP Sara, siya ang ombudsman, andyan yan. Kaya nga, para sa akin, alam mo, hindi ako magugulat kung ang maging ombudsman natin si Claire Castro. Kasi, alam mo to si Marcos, parang dyan na lang umiikot. Diba? Boying, Claire Castro, Torre, John Vic Remulla. Parang dyan na lang umiikot. So, they will protect each other. Kaya sa totoo, at ulitin ko, hindi ko ikakagulat. Si Claire Castro, posibleng maging ano pa yan. Baka sampay mailagay yan si Claire Castro. Si Tory nga walang kakwenta-kwenta ginawang PNP chief. Ganyan po katindi ito si Marcos. Ito'y wala na sa prinsipyo. Ito'y wala na sa galing. Kahit kaliwat kanan na ang kinahaharap nito na bulilyaso, basta loyal sa kanya. Yun ang issue. My work cut out for me. I have to talk to the JBC about it first. I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer. For Ayaw ko naman kung yung JBC ay i-recommenda ito si kay Marcos. Well, magkakaalaman tayo kung gaano kalalim ang ombudsman, kung gaano kalalim ang JBC, kung gaano kalalim itong si Marcos talaga. Pero pag ito naging ombudsman pa, wala na talaga. Wala na talagang patutunguhan ng Pilipinas. Wala nang aasikasuhin ang gobyerno ni Marcos kundi pamumulitika. as ombudsman. Tiwala raw si Remulla na iiwan niya ang DOJ na organisado. Anya, sakaling siya ang mapiling ombudsman, meron na siyang mga pangalang irerekomenda sa Pangulo bilang kapalit niya sa DOJ. Si Torre, gawin mo na rin. Siya na ang PNP chief. Siya na rin ang ano. Siya na rin ang SOJ. Gusto mo o kaya si Remulla, siya ang SILG, siya, ay si John Vic, siya na rin ang SILG, siya na rin ang ano. Oh, okay. Siya na rin ang SOJ. O gusto mo si Tambaluslos. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.